Mga kaibigan, mga kabayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Meron po tayong pinaka-latest na update sa panibagong bagyo na ating minomonitor. Ito pong si Bagyong Ophel. No, alamin natin ngayon ang kanyang track direction, yung mga lugar na posible niyang maapektuhan at kung ito nga po ba ay magla-landfall sa ating Philippine land. Masalamin natin lahat yan, and before that mga kaibigan, huwag niyo po nang kakalimutan na i-like at i-subscribe po ang ating YouTube channel at mahita rin ng notification bell. Maraming salamat po. Kaninang umaga mga kaibigan ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Ophel, ang bagong bagyo sa loob ng ating PAR. Eto na naman tayo sa bagyo na i-monitor. Ito pong si Bagyong Ophel ay may estimated pong layo ngayon o data na 950 kilometers east of southeastern Luzon at nagsusustain po yung kanyang hangin sa 85 kilometers per hour. Isa na po siyang ganap na tropical storm mga kaibigan. May bugso yung hangin niya na 105 kilometers per hour. Pa northwestward po ang kilos sa bilis na 35 kilometers per hour. So importante alamin natin muna yung track, yung intensity niya. Ipapakita ko sa inyo mabuti mga kaibigan dahil importanteng malaman natin yung kanyang direction para mas makapaghanda ang ating mga kababayan. Especially, tinuturo na naman itong si Bagyong Ophel itong direction pa North Luzon. So inaasahan mga kaibigan, mamayang gabi ay tatahakin po ni Bagyong Ophel etong lokasyon na may layo po na 735 kilometers east of Virac, Catanduanes at mas lumakas po siya sa 95 kilometers per hour at naging severe tropical storm pa west-northwest po ang kilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Napapansin naman natin mga kaibigan, kapag ka nasa karagatan ba or nasa Philippine Sea pa ang bagyo, malakas po yung kanyang pagkilos mga kaibigan habang lumalapit po sa ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman bukas ng umaga ng alas 8 mga kaibigan or early in the morning ay meron siyang direksyon o layo na 590 kilometers east of Daet, Camarines Norte at mas lumakas pa rin sa 100 kilometers per hour. Isa pa rin severe tropical storm pa west-northwest po ang pagkilo sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayon, tanong ng ating mga kababayan at importanteng malaman natin, eto po ba ay magla-landfall sa ating Philippine landmass? So tignan natin yung track niya mga kaibigan. So ayon sa pinaka-latest track mga kaibigan, ayon na rin sa ating weather system, ay kung makikita po ninyo mga kaibigan, ito magla-landfall sa ating Philippine landmass. Ito yung pinaka-latest track, pero may mga posibilidad na magbago yan, hindi natin yan inaalis. Ayaw po nating i-hype itong bagyo na ito mga kaibigan. Ang gusto nga natin malusaw po ito. Tignan nyo, inaasahan po kasi pagdating po ng November 14 sa ganap po na alas 8 ng gabi, Webes po ito magla-landfall dyan po sa may bandang extreme northern Luzon mga kaibigan, which is mas malapit po siya dito nga po sa may bandang Bicol region. At etong T na yan, typhoon category. Ibig sabihin mga kaibigan, posible siyang umabot sa typhoon category, pero hindi natin na inaalis yung mga posibilidad na ito ay magbago ng direksyon. Pa-record kasi mga kaibigan, at habang lumalapit yan dito nga po sa Philippine landmass, pwede magbago yan. Example ngayon, ito yung track natin, meron nakalagay na mga date, mga araw at oras, pero nagbabago yan time to time at day by day po mga kaibigan. Yung sinasabi ko naman mga kaibigan na dalawang senaryo, una ipakita natin. Unang senaryo mga kaibigan, ito yung magre-record at hindi po direktang matatamaan yung ating Philippine landmass or yung Northern Luzon. Yung pangalawang senaryo, posibleng dumedyo siya mga kaibigan, magbago ito at kumaliwa at maapektuhan ulit yung mga lugar na dinaanan po ni Bagyong Nika. Hindi natin inaalis yan. At tulad ng aking sinasabi, mas gusto po natin na ito'y malusaw bago po maglandfall sa ating Philippine landmass. So may posibilidad bang mangyari yun mga kaibigan? Well, yes, may posibilidad na mangyari, pero medyo mas lamang po na pumasok siya sa ating Philippine landmass. Pero syempre hindi natin inaalis yung posibilidad, kiniklaim natin yung maliit na chances na ito ay malusaw mga kaibigan kahit nasa loob ng PAR. May mga ganong sitwasyon na nangyayari sa mga bagyo, kahit nakita naman natin. Etong si Bagyong Ophel mga kaibigan, tingnan nyo mabuti yung pinakamataas sentro niya, maliit lamang ito mga kaibigan. At kung titignan natin, hindi ito kasing lakas po mga kaibigan ng mga naunang bagyo, tulad na lamang ni Bagyong Nika mga kaibigan at ng mga sunod pang bagyo makaraan, itong
nakaraan lamang na Oktubre mga kaibigan, maliit yung kanyang pinakamata. So yung sinasabi natin na nakasurround sa kanya na ulap, no, o yung tinatawag po natin mga kaibigan na surrounding clouds malapit sa kanya, extension o trap ng kanyang hangin ay wala po, no. Maliit yung kanyang nasasakop at inaasahan na kahit malapit po ito sa ating Philippine landmass, hindi makakaapekto ng direkta yung kanyang trap or extension hanggat hindi po naglalandfall. So nakita nyo naman, malayo pa ito sa Philippine landmass, kaya naman ang malaking bahagi ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy po nakakaranas ng maaliwalas at magandang panahon. Nasahan din natin bukas ay maganda pa rin ang magiging panahon natin. At etong bagyong Ophel mga kaibigan, wag natin itong isipin, no? Dagdag stress lang po ito, lalong-lalo na po sa ating mga may edad na, mga elders natin na viewers. Kamusta po kayo dyan? Huwag niyo pong isipin itong si bagyong Ophel. Hindi po ito magiging banta o hindi po ito malakas na bagyo. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. At kung sakali man po lumapit ito sa ating Philippine landmass, haharangin po yan ng mga kabundukan natin mga kaibigan, tulad na lamang ng nangyayari nga po dito kay bagyong Nika. So ipanatag natin ang ating mga sarili na magiging normal ang lahat kahit sunod-sunod po ang mga bagyo na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At kung may nakikita kayo na magiging malakas yung bagyo, si Ophel, sa mga update, ang daming naglalabasan, no? Super Typhoon, Signal number 5, Signal number 4, kung ano-ano pa mga kaibigan. Huwag kayo basta-basta maniniwala dahil syempre ginagamit nila yung hype system para mapanood. Ang sinasabi natin dito mga kaibigan, real talk lamang sa nangyayari at yung tunay na update nga po nitong si bagyong Ophel. At dito naman po mga kaibigan, kay bagyong Nika, ngayon po ito ay nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may mga lugar pa rin po na naapektuhan ng kanyang trap or extension. Actually, meron pa rin tayong signal number 1 dito sa ilang bahagi po ng northern portion ng Ilocos Norte at ilang bahagi po mga kaibigan ng northern portion ng Apayao. Pero asahan nyo sa mga susunod na mga oras, ibababa na yan, mawala na po yung warning signal dahil tuloy na pong lalayo itong si bagyong Nika at magiging mahina na po siya at magiging isang ganap na lamang na low pressure area. So mga kaibigan ko, meron tayong mga susunod na update ulit, no? So manatili tayo nakasubaybay at nakaantabay sa ating channel at pakiusap po ako ng like at subscribe, importante po yan para sa ating engagement, tulong na rin po, no? Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.